Nako, nag-react na si Risa Hontiveros. Bakit ka bibig? Nako, si Risa Hontiveros nag-react na kung bakit daw si Pangulong, si Pastor Apollo Kibuloy ay tatakbong senador. Question ni Risa Hontiveros. Naku, napaka-selective naman ni Risa Hontiveros. Eh si Franz Castro nga tatakbong senador kahit convicted. 'Di ba? Sino pa? Si Kerwin Espinosa, 'di ba pa yung mga convicted, mga alleged na may mga kaso, 'di ba? Sabi pa ni Risa Hontiveros, Apollo Kibuloy, magkaroon ka naman kayo ng kaunting hiya. Oh, so it means Franz Castro, magkaroon naman po kayo ng konting hiya. Mga ganun ba? Para sa isang taong humaharap ng patong-patong na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Let us not elect lawbreaker as lawmakers. Oh, yan ha. Yan ang sabi ni Risa Hontiveros. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Paano naman si Franz Castro na tumakbo ding senador na isang convicted ng child abuse? Quits lang kasi kaalyado mo? Yan ang sabi ng isang netizen from Brian Lingo. Ito pa. Haller, Senator Risa, is si Franz Castro convicted? Wala kang sinabi. Haller, kakaloka talaga ang hypocrisy mo. Hindi selective kundi double standard itong si Risa Hontiveros. Senator Risa, sama-sama tayong boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. See you there. Magkita kayo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Harap-harapan pa. Oo nga naman, dapat sinama niya si Ipe. Binoto mo, Sir Ben pa yun, di ba? Isang ex-convict ba nakakulong? O, di ba? Ang dami ngang tumakbong mga ngayon, mga politician daw di umano, na may mga din, na may mga kaso, di ba? So, huwag tayong selective at may karapatan naman silang tumakbo. Makinig na lang tayo kung ano ang kanilang mga plataforma, mga kapipig, di ba? Alerke si Madam Risa. Oy, oo, alerke talaga siya. Wag na lang po, Madam Risa, tingnan natin kung bobotuhan ba si Pastor Apollo Kibuloy or hindi. Kung sana, tawag ito, kung ganun man lang ang iyong reaction, sana man lang, sinali mo na lang yung ibang mga anong tawag dito, yung ibang mga nagpasa. Diba? So, nakakatawa lang. So, ito yung pakinggan natin si Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, para sa kung ano ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan natin pagkabibiga. Hindi ko alam kung bubutuhan niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy, pero si Risa Hontiveros parang nagalit siya. Galit si Risa Hontiveros. Ito na kabibig. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solution ng ating bansa. Oh. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Oh, in fairness ha, Pastor Kibuloy is the only one who mentioned about God. In fairness, he's the only one who mentioned about God. Tumakbo siya para sa Panginoon at para sa taong bayan. Oh. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Wow. God-centered, Philippine-centered, Filipino-centered. So tatlo. Ito pala yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Inuna pa talaga niya ang Panginoon. Wow, in fairness. Merong 10 million ba? 10 million or 8 million na mga KOJC members. At hindi lang yata ang KOJC members ang boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron dun naniniwala na inosente si Pastor Apollo Kibuloy, na biktima lang si Pastor Apollo Kibuloy. Na I'm sure, boboto din iyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung hindi man solid ang KOJC members, kung konti lang ang boboto, pero I'm sure makakuha din ng boto si Pastor Apollo Kibuloy. And I'm sure, ididepensa naman nila kung ang tao ay magtatanong kung ano ang plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy, makinig ka dito.
And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. In fairness ha, si Pastor Apollo Kibuloy lang ang may klarong plataforma so far. Yung mga baguhan ba, I mean for the baguhan na tumakbo ngayon, as in solid yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakita mo na kung ano yung purpose kung bakit siya tumakbo. Hindi lang patakbo-takbo just because for popularity or just because trying to be a senator. Hindi ha. Talagang alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano ang uunahin niya. Religious freedom. Bakit? Kasi na-experience nila, na inabuso sila. Meron bang nasabi ang gobyerno natin? Wala. Tinulungan ba sila? Wala. So of course, they're fighting for that. And I think maintindihan natin kung saan galing yung hugot ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito hindi lang hugot ni Pastor Apollo Kibuloy, maybe sa KOJC members at hindi lang ito for the KOJC, kundi sa lahat ng relihiyon sa Pilipinas. Yung maliit na relihiyon, yung mga malalaking relihiyon sa Pilipinas. And they're shouting, they're crying for religious freedom. Second, kailangan protektahan ang mga mahirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. Massive quality education. Kasi nakita ni Pastor Apollo Kibuloy na maganda ang pamamalakad sa kanyang college, sa kanyang school sa loob ng KOJC compound. At maraming mga quality students ang na-produce nila. And zero corruption. Wow. Makita naman natin. Zero corruption. In fairness naman, grabe yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Zero corruption. Yung iba kasi mga baguhan, sabi niya, gusto naming matanggal ang corruption, pero they never mention about zero. So si Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. There is a specific description kung paano mo labanan ang corruption. Zero corruption. Fairness. Exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Wow, ang ganda, klaro. Ito yung senador na handang-handang tumakbo. Kasi klaro ang plataforma. Pasensya na kabibig ha. Baka sabihin nyo bias ka kabibig. Hindi. Nakita ko na yung ibang mga baguhan na senador. Yung mga speech nila, yung mga puro, ang tawag dito, mamulaklaking mga salita. Na parang recycled na lahat. Napakinggan mo na, the same time, alam mo na kung anong klaseng senador sila. Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy, talagang planado lahat kung ano yung plataforma, kung ano yung problema ng bansa natin. Diba? Nakita niya kung ano ang pwede pang makitang solusyon sa problema natin, sa Pilipinas ngayon. Na parang feel niya na hindi nabigyan ng justice ni Pangulong Bongbong Marcos. So, grabe si Pastor Apollo Kibuloy. Excited na ako sa election, by the way, mga kabibig. Kasi ang daming tumatakbong senador, party list, groups, mga congressman na tumakbong mayor na hindi tinapos ang kanilang term, mga mayor na tatakbong congressman, mga baguhang mga politiko, may mga galing sa kulungan, tatakbong mayor, merong mga
tawag ito, star witness sa isang kaso, tatakbong mayor. Di ba parang mayor o kung ano mang posisyon, parang ginamit nila yung kasikatan nila para tatakbo at posibleng makakuha ng mga boto or may mapaniwala sila na yung mga plataporma nila ay magkatotoo. Oy, grabe sila ha. Handa na ba kayo? So, yun lang po mga kabibigang ating latest libak-libak for today. Grabe yung revelasyon, no? Yung binulgar ng mga politiko sa Lanao del Sur, sa Sultan Kudarat. As inawindang tayo kay Anton Lagdameo. I don't know, wala pa naman. Meron na bang official statement si Lagdameo? Kung meron man lang, hopefully, ay masagot niya ang mga these are all paratang pa naman, di ba? Wala namang ebidensya or solid evidence na nagpapatunay na ginawa ito ni Anton Lagdameo. Pero kung ginawa man ito ni Anton Lagdameo, ay nako, napaka-sobrang hambugero mo, napaka-sobrang abusado mo, di ba? Abusado ka sa power kasi si Bongbong Marcos ang nakaupo. So, you can do everything you want. Para kang nag-astang presidente sa isang lugar na feel mo nga ikaw lang ang may hawak kasi malayo ang Manila, malayo ang Luzon. So, hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ginagawa ni Anton Lagdameo o kung alam man ni Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi siya maniwala. Kasi Anton Lagdameo, 'di ba? Family, 'di ba mga kabibig? So, sana magbago ng gobyerno. Parang hindi ko na maintindihan kung ano ang laro na gusto nilang laruin sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakaawa din kasi parang hindi natin alam kung saan patutungo itong bagong Pilipinas. Parang hindi bagong Pilipinas ang nakikita natin. Parang wasak na wasak ang Pilipinas. Wasak na wasak, parang may nastimak. Di ba mga kabibig? So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Ikaw, sino ba ang bobotohan mo sa mga senador na tumatakbo ngayon? Sana meron ng complete list ang COMELEC para matingnan natin ba. But so far, ang bobotohan ko ang nakita ko na may magandang qualities ngayon. Una, of course, si Bongo, 'di ba? Malasakit Center, may nagawa talaga si Bongo, which is very solid. Si Bato, bumabawi ngayon si Bato ha. Sino? Marcoleta. We need Marcoleta in the Senate. Sino pa ba ha? Sino pa ba magagaling? Nagandahan ako sa plataforma ni Pastor Kibuloy. Nagandahan ako sa plataforma. But I'm still thinking, sino pa ba? So far, yun lang muna mga kapitid. Tingin-tingin pa tayo. Marcoleta, Bongo, Bato. Sino pa ba? Basta, later na kabibig, i-share ko sa inyo kung sino yung senatorial lineup ko. Depende na sa inyo kung if you will follow me or not. Pero nasa sa iyo naman lahat eh. Kasi ikaw yung mag-decide, hindi naman ako. And baka meron ka mga research things na ginagawa kasi ayaw mo nang mabudol. Nabudol na tayo, so magpabudol pa ba tayo? So wag na. Ang hirap kasing tayo yung naaapektuhan, yung pamilya natin naaapektuhan, 'di ba? So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Shout out po sa ating mga OFW, lalo na sa Amerika. Naku, may storm dyan. Mag-ingat-ingat po kayo ha. And follow the government rules and regulations, kung ano man ang kailang mga sinasabi ngayon na mag-evacuate kayo, mag-evacuate agad-agad ha. Huwag magtigas-tigas ang ulo. Delikado ang panahon ngayon. So yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next.